Pabati sa lahat ng mga naka-online ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao at kahit sa ibang bansa. Kumusta po kayo? Lahat ng andito sa TikTok, YouTube at saka Facebook. Ibig kong ibahagi sa inyo ang nakakatakot na talata. Sabi dito, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay, ayon sa Pahayag 2015. Mga kapatid, baka mamaya hindi pa nakasulat ang pangalan mo. Noong ikaw ay umanib sa relihiyon mo ngayon, may pangako ba ang Diyos na maisulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Ito ang tanong na bigyan mo ng pansin, kapatid. So, alamin po natin, tayo po ay grafted lang. Tayong mga hintil ay grafted. Hindi po maaari na tayo ay magtayo ng sarili nating samahan. May iba dyan, independent. So, hindi po tayo maligtas. Hiwalay po tayo kapag sabihin natin tayo ay independent. Dapat, mga kapatid, maihugpong po tayo, mag-grafted po tayo. So tingnan natin itong talata na ito sa Romans 11:25. Upang kayo'y huwag magmamarunong sa inyong sarili, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito, na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Mayroong buong bilang na kailangang makapasok galing sa mga hintil. Mayroong buong bilang, kapatid. Kaya kung pansinin nyo yung mga talinghaga ng ating Panginoong Hesus, katulad ng nakasulat sa Lucas 13:24 hanggang 27, pumilit kayong magsipasok kasi darating ang panahon na may gustong pumasok, hindi na makapasok, huli ng lahat. Ito po, ang mga taong ito ay nakinig po. Nagkaroon po sila ng fellowship. Pero nang isara na, nailapat na ang pinto, hindi po sila kinikilala ng may-ari. Yan rin ang sinasabi ng ating Panginoon sa huling araw, katulad pa rin sa nangyari sa araw ni Noe. Maraming gustong pumasok sa arka upang maligtas, ngunit hindi na makapasok dahil sarado na. Ngayon, mga kapatid, ang tanong natin ngayon, naitala na ba yung pangalan mo upang maidagdag sa buong bilang ng mga hintil? May pangako ba ang isang reliyon na inaaniban mo na kapag ikaw ay pumasok dito, ay naitala ng Diyos ang iyong pangalan? So isa po itong hiwaga na dapat nating pagtuunan ng pansin. Sabi dito sa Pahayag 3:5, daramtan ng puti ang magtatagumpay at di ko buburahin kailanman ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at kikilanin ko rin ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Pagdating ng panahon, mga kapatid, kapag nagpatuloy po tayo sa paglingkod sa kanya hanggang wakas, ang ibig sabihin tayo po ay nagtagumpay. So yung mga aral dyan na usas, once saved, always saved, faith alone to be saved, nako, tatamaan yan dito, mga kapatid. Kasi buburahin niya. Ang ibig sabihin dito, kapag hindi po tayo nagpatuloy o hindi po tayo nagtatagumpay sa ating paglingkod sa Kanya hanggang wakas, maaari pong burahin niya ang ating pangalan. Kaya nakakatakot ito, mga kapatid. Kasi kapag hindi nasumpungan ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay,
itatapon po kayo sa dagat-dagatang apoy. So, abangan ang susunod na kabanata. Alamin paano maisulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Shalom, God bless you.